Kung saan-saan na lang to nakarating tong madam nyo. Ang sarap ng buhay, pagala-gala na lang. Gulat kayo, no? Maski ako, nagugulat din ako sa pangyayari. Ang layo na nang napuntahan tong madam nyo. Naboring lang tong madam nyo sa mansyon. Kaya napadpad dito. Etong mga kasama niya, hindi din to basta-basta kasi mga negosyante to. Sabi pa ng mga to, masaya na daw silang makita sa vlog ni madam. Iba na talaga tong si madam. Tignan mo naman yung outfitan, talagang pinaghahandaan. Pero sa totoo lang, pumunta lang talaga si madam dito sa Hong Kong Disneyland para makikain lang sa loob. Nabalitaan niya kasing may birthdayhan daw nangyayari dito. Alam nyo naman si madam, patay gutom yan. Pagkainan ang pinag-uusapan, laging aktibo yan. Nakikita kong hindi nalugi si madam sa kainan nito. Yung plato ba naman mukhang kaldero. Mapapasabak agad ng mukbangan tong madam nyo. Pagkatapos kumain, itinai ka agad. Bago pumasok sa CR, hinintay niya munang magsilabasan yung mga tao. Ilang araw na kasi tong hindi naglabas ng sama ng loob tong madam nyo. Abay, nanununtok yung amoy talaga. Naguluhan pa ako kung paano to i-flash. Yun pala, kakawayan mo lang. Sikat daw tong Frozen dito sa Disneyland. Kaya eto, pinasok na ni madam para magkaalaman na. Ang gagawin mo lang pala dito ay sasakay ng bangka. Kakaumpisa pa lang, nakanganga na tong madam nyo. Paano nila napagalaw tong mga to? Sobrang totoo talaga sa paningin ko. Gugulatin ka talaga dito sa Frozen na to. Ang saya palang makapunta dito. Kung papasok ka dito, parang ayaw mo nang lumabas. Ang Avengers na naman tong gustong subukan ni madam. Ipanalangin nyo na lang yung kaluluwa ni madam. Siguraduhin mo lang na makakalabas ka ng buhay dyan, madam. May isang rides talaga dito na tumulo talaga yung luha at laway ko. Kaya dito na lang muna tayo mag-relax habang sumasakay ng bangka. Habang nagmuni-muni nga, tinitigan ko ng maayos tong mga hayop na to. Abay, mukha talagang totoo kasi gumagalaw-galaw pa. Mukhang delikado yung buhay mo dito, madam. Hanggang dito ba naman sa ilog, gugulatin ka talaga nila sa kaba. Dito lang pala makikita ni madam yung mga kumarin niya. Andito lang pala si Cinderella at si Belle. Kaya bumalik na naman ang sigla ng madam nyo. Matagal nang hinintay ni madam ang pagkakataon na ito. Sa wakas, natupad na din yung pangarap niyang maging Disney princess. Abay, may basbas na to galing kay Belle. Mabuhay ang bagong prinsesa. Hala, sinong Disney princess tong naligaw dito? Ibang klase talaga tong si madam, nag-ibang anyo na naman. Sa malayong kaharian, merong isang madam na naging prinsesa. Wow! Ayaw ko na munang maging madam, nakakapagod na. Sobrang magastos ang maging madam. Bakit inaantok na yung Disney princess na yan? Huwag mong sabihing magiging sleeping beauty ka na yan. Dito na tayo sa exciting part. Kanina inaantok ako, ngayon buhay na naman. Hindi kumpleto yung pagka-Disney princess mo kung hindi mo makikita to. Grabe, sobrang ganda. Yun lang ang masasabi ko. Parang bumalik talaga ako sa pagkabata. Ngayon ko lang na-realize na ang layo na pala ng narating ko. Isipin nyo, hampas lupa lang tong madam nyo noon. Kaya wala talagang imposible sa buhay. Wala na, nagdadrama na tong madam nyo. Eto yung first iyak ni madam ngayong taon. Okay lang kasi sa Hong Kong Disneyland naman. Isang patak ng luha, abay dollar yan. Madam na nga, Disney princess pa. Alam nyo ba itong madam nyo? Nakalusot sa immigration. Kaya nakapasok sa Shenzhen, China. Diba ang bongga? Pero nakakatakot din. Sabi kasi ng tour guide, iisa lang yung visa namin. Kaya may suot kaming VIP ID. Hindi kaya madaling makapasok dito, stricto sila sa immigration. Pero alam nyo ba, pumunta lang kami dito para mananghalian. O diba, nasa aquarium pa yung mga isda bago lulutuin. Meron ding buhay na lobster dito, oh. Pagdatingan namin dito sa restaurant na to, nakahanda na yung mga pagkain. Kaya etong si madam, ready ng imukbang tong mga pagkain sa lamesa. Ang mga pagkain dito walang pinagkaiba sa Pilipinas. Yung lasa lang talaga yung hindi. Pati yung ulo ng manok hindi nila pinalampas. Sa Philippines, street foods lang to. Dito, ginawa na talaga nilang pang-ulam. Halos mamantika yung mga pagkain nila dito. Magkakaalmoranas ka pa kasi puro maanghang. Akala ko nga bell pepper na pula yung hinalo sa gulay. Yun pala, sili na. Okay naman yung pagkain nila dito, kaya lang naninipa sa anghang. Tapos hindi makakain ng todo kasi naka-chopstick. Ang swerte naman itong mga kasama ko kasi nai-expose yung ganda nila.
Pati yung buntot ng isda, hindi din pinalampas nitong mga kasama ko. Eto namang isa, seryosong-seryoso sa kinakain. Pinanindigan na lang ni Madam yung paggamit ng chopstick dito. Pagkatapos mananghalian, pinuntahan na namin yung mga tourist spot nila. Sa totoo lang, kami lang talaga yung maingay dito. Iba din pala yung mga Chinese, no? May mga paniniwala din ba? Wala namang masama kung maniwala tayo. O eto, dumiskarte na tong madam niyo. Swerte daw kasi tong dragon na to. Kaya eto, nilagay na ni madam yung swerte sa bag. Hindi kami aabuti ng isang araw dito. Kaya ang ginawa namin, wala talaga kaming pahinga. Ang usapan, kakain lang ng pananghalian dito sa Shenzhen, China. Pero eto, nag-shopping pa kami. Pinakyaw namin yung mga class A na bag dito. Madaming pwedeng bilhin, dito pa talaga kami napunta. Iba din tumawad tong mga Pinoy. Wala talagang nagawa yung tindera ba? Napakamot na lang talaga siya sa ulo niya. Pagkatapos, bumalik na kagad kami sa Hong Kong. Yung pahinga namin dito, tulog lang. Nag-boots pa tong madam nyo, kaya madaming paltos. Dinala kami dito sa bilihan ng mga pasalubong. Minukbang na namin yung mga free taste nila dito. Sakto din kasi wala pa kaming kain. Kaya hindi talaga pinalampas yung palibre nila dito. Grabe, ginawang pananghalian yung free taste dito. Mapagkamalan talaga kami nitong mga patay gutom ba. Wala na lang talagang magawa yung mga tindero dito. Nakatingin na lang sila habang inuubos namin yung pa-free taste nila. Pagkatapos, dahil busog na, continue sa paggala kagad. Pumunta kami sa pinakatuktok para lang mapuntahan to. Ang sunod na ginawa namin, lumayas na kami sa Hong Kong. Dala-dala lahat yung mga gamit namin papuntang Macau. Nakanganga talaga ako dahil sa taas ng mga building dito. Etong hotel na pag-stayhan namin, parang palasyo. Wow! Yung sahig talaga nila dito, naka-carpet talaga. Pagka-check-in, pasok na kaagad sa room itong madam nyo. Ang ganda talaga, wala akong masabi. Nasa pinakatuktok pa kami, kaya kitang-kita yung mga building. Madam na madam talaga yung aurahan ko dito, oh. Pero pumunta lang talaga si madam dito sa Macau para maglabas ng sama ng loob. Napakayabang talaga. Napadpad lang dito para lang talaga tumae. Ang gastos mo palang mag-CR, madam. Pagkadating ni madam dito sa Macau, hindi talaga siya natulog. Magdamag talaga siyang gumala. Dala-dala niya itong itlog, gamot sa gutom. Hindi mo gugustuhin matulog kung ganito kaganda itong lugar na ito. Magdamag ka talagang maglakwat sa. Una mo talagang mapapansin dito sa Macau yung matataas na building. Yung tipong makanganga ka na lang sa mga nakikita mo. Okay lang talaga sa akin na maligaw dito ba? Mas matutuwa pa talaga ako. Sa hinaba-haba ng nilakad namin, hindi ka talaga makakatingin sa sahig. Parang lugi ka kasi kapag hindi mo makikita yung sa taas. Pag dito pala sa Macau, kapag nagugutom ka sa kakalakad, pwedeng-pwede kang makahits dito sa pre-taste nila. Pwedeng-pwede mo nang gawing panghapunan to, madam. Kung may lason lang tong nilagay, paniguradong tigok na tong madam niyo. Tignan mo kung saan-saan na lang talaga pumupulot ng pwedeng kainin. Nagreklamo na lang yung tindera kasi kain ang kain, hindi naman bumibili. Kakalakad nga, napadpad kami dito sa Wynn Palace. Mapapanood mo talaga to ng libre. Kung sa Pilipinas pa to, may entrance fee. Dito lang talaga ako nakakita ng tubig na sumasayaw. May paiba-iba pa talaga ng kulay. Napunta din kami dito sa Eiffel Tower. Sa gabi, umiilaw pala ito. Wow! Magdamag ko talaga tong tinitigan tong tower na ito. Kung maganda yung view sa gabi, napakaganda din sa umaga. Dito lang ako nakakita ng building na kulay ginto. Dahil kulay gold nga, nakakasilaw talagang tignan. Parang masisira pa yung mata ko dahil sa kakatingin ng building na ito. Dumaan muna kami dito sa sikat na bakery kasi sabi ng tour guide namin masarap daw yung egg tart nila dito. Ang sunod na pinuntahan namin, langit na ata to. Dahil dito sa napakagandang napuntahan namin, parang nagdadalawang isip ako kung buhay pa ba ako. Pero sa totoo lang, nasa loob kami ng gusali nito. Hindi totoong ulap yan. Ang ganda ng pagka-paint. Yung tipong masasabi mong andito ka na sa heaven. Okay lang talaga na madaming paltos tong paa ko sa kalakad. Kasi worth it naman lahat yung mga nakikita mo. Eto yung lumang simbahan ata dito sa Macau. Putol na yan, yung harap na lang yung natira. Pagkadami-dami ding mga turistang pumunta dito. Pero sa totoo lang, ang daming mga Pinoy dito. Talagang sinasakop na yung Macau. Pag ganyan na yung pagmumuka ni madam, paniguradong gutom na yan. Simula nung pagdating dito sa Macau, ngayon lang kumain talaga. Buti na lang, buffet tong pinasok na restaurant namin. Talagang makakain si madam ng todo dito. Eto lahat, uubusin niya. Wala talagang patawad si madam kapag gutom na. 3 plato na may lamang klase-klaseng pagkain yung imumukbang niya.
Parang nagmumukhang patay gutom si madam dito. Dahil sa sobrang gutom, pabilisan lang niyang naubos yung 2 plato na may lamang punong-punong pagkain. Yung ikatatlong plato, puro dessert naman ito. Parang dito lang ata si madam nagmumukhang patay gutom. Parang ang bilis lang ng pangyayari. Akala ko nga busog na itong si madam. Nainggit siya dito sa kasama niyang kumakain ng ice cream. Hindi nakatiis, kumuha din siya ng sa kanya. Grabe, pagkaliit-liit na babae, ang lakas kumain. Ang mahal kasi ng buffet nila, kaya hindi lugi si madam dito.